Sa isang malaking bahay na napapalibutan ng mga antikong vase at painting, nakaupo si Darren sa harap ng isang mababang mesa, habang masinsing nagkukulay ng isang simpleng larawan gamit ang oil pastel. Tahimik ang buong bahay maliban sa mga marahang tunog ng violin mula sa silid ng kanyang ina, na matagal nang kilala sa larangan ng musika. Ang ama naman ni Darren, nasa labas ng bahay, abala sa pag-ukit ng isang bagong eskultura mula sa marmol. Ipinanganak si Darren sa isang pamilyang puno ng sining at tila ipinasa sa kanya ng kanyang mga magulang ang pagmamahal sa kanilang mga sining. "Anak, anong ginagawa mo?" tanong ng kanyang ina habang papasok ito sa sala. Dala ang violin. Nilapag niya ito sa isang patungan at tumingin sa ginagawang obra ng anak. "Nagkukulay po," sagot ni Darren. Hindi pa rin inaalis ang tingin sa kanyang papel. Sa edad na 3 taong gulang, magaling na itong magkontrol ng Crayola at pastel, na sa batang edad ay itinuturing na bihirang kakayahan. Ngumiti ang ina at lumapit sa kanya. Yumuko upang mas mabuting makita ang kanyang obra. "Wow! Ang ganda ng pagpili mo ng mga kulay, anak. Sinong nagturo sa'yo nito?" "Si Lolo po," tugon ni Darren, at saglit na tumingala sa kanyang ina. "Pinakita niya sa akin yung mga painting sa kwarto niya, kaya ginaya ko." Hindi na nagtaka ang kanyang ina sa sinabi ng bata. Ang lolo ni Darren ay isang kilalang kolektor ng mga antigong painting at vase. Ang bawat sulok ng kanilang bahay ay puno ng mga alaalang iniipon ng kanyang lolo mula pa noong kabataan nito. Karamihan ay mga lumang obra ng mga sikat na pintor na naging inspirasyon para kay Darren. Maya-maya, pumasok ang kanyang ama. Bitbit ang mga gamit mula sa kanyang maliit na pagawaan sa labas. "Mukhang seryoso ka dyan, anak, Darren, ah," sabi nito habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. "Kailan mo kaya ako pipinturahan?" Napangiti si Darren at tumingin sa kanyang ama. "Pwede po ba, Papa?" tanong ng bata, tila sabik sa bagong ideya. "Oo naman, anak," sagot ng ama na may ngiti. "Pero sa ngayon, tapusin mo muna ang mga ginagawa mo. Sa susunod, pwede kitang turuan ng ibang teknik sa pagpipinta." Dumating ang lolo ni Darren, hawak-hawak ang isang maliit na painting na tila kinuha mula sa kanyang koleksyon. Lumapit ito sa apo at marahang inilapag ang painting sa mesa. "Darren, tingnan mo ito. Isa itong lumang painting ng isa sa mga paborito kong artist. Kapag natuto kang magpinta ng ganito, magiging napakahusay mong pintor balang araw." Tahimik na tinitigan ni Darren ang painting. Kahit sa kanyang murang edad, naiintindihan niya ang halaga ng mga bagay na nakikita niya sa paligid. Lagi siyang naaakit sa mga detalye, sa mga kulay, at sa bawat hagod ng brush na tila may sariling kwento. "Gusto ko rin pong maging magaling na artist katulad niyo po," mahinang sabi ni Darren habang nakatingin sa lolo niya. Hinawakan ng kanyang lolo ang kanyang balikat at ngumiti. "Walang imposible, apo. Nasa dugo mo ang sining. At tandaan mo, hindi kailangan maging perfect. Ang importante, ginagawa mo ito dahil mahal mo ang ginagawa mo." Mula sa mga simpleng aktibidad na tulad ng pagkukulay, unti-unting lumalawak ang mundo ni Darren sa larangan ng sining. Sa bawat araw na lumilipas, nadadagdagan ang kanyang pag-unawa sa mundo ng pintura at sining. Patuloy pa na natututo mula sa kanyang pamilya na puno ng talento at pagmamahal sa sining. Sa gitna ng kanilang marangyang pamumuhay, isang bagay ang malinaw. Higit sa yaman o katanyagan, ang mahalaga para sa kanilang pamilya ay ang pagpapahalaga sa sining at sa kaligayahang naidudulot nito. Habang lumalaki si Darren, lalo pang bumibigat ang kanyang pananaw sa bawat brush stroke na ginagawa niya. Tila nararamdaman niya ang presensya ng kanyang pamilya sa bawat paghagod ng pastel, at ito ang nagbibigay inspirasyon sa kanya upang ipagpatuloy ang kanyang sining. Sa edad na 7 taon, si Darren ay in-enroll ng kanyang mga magulang sa isang prestihiyosong art school.
Nais ng mga magulang niya na higit pang mahubog ang kanyang talento sa pagguhit at pagpipinta. Ang paaralan ay kilala hindi lamang sa husay ng mga guro, kundi pati na rin sa mga estudyanteng may likas na talento sa sining. Kaya't hindi nagtagal, napansin agad ng mga guro ang likas na husay ni Darren sa bawat likhang sining na kanyang ginagawa. Unang araw ng klase, bitbit ni Darren ang kanyang sketchpad at mga pintura habang pumapasok sa silid-aralan. Tahimik siya noong una, ngunit hindi nagtagal ay napansin niyang marami ang katulad niya. Mga batang mahilig magpinta at gumuhit. Sa kanyang upuan, katabi niya si Ethan, isang batang masayahin at palaging puno ng enerhiya. "Uy, anong dala mo dyan?" tanong ni Ethan na napansin ang malinis at maayos na mga gamit ni Darren. "Mga pintura at sketchpad lang," mahiyain niyang sagot. "Ayos yan ah, ako din mahilig akong gumuhit," sabi ni Ethan habang inalabas ang sarili niyang sketchpad. "Pero medyo makalat ako pang trabaho," sabay tawa nito. "Sino favorite mong artist?" Hindi agad sumagot si Darren. Iniisip kung sino sa mga idolo ng kanyang lolo ang kanyang sasabihin. Siguro po si Van Gogh," sagot niya ng marahan, halatang nahihiya. Napangiti si Ethan. "Ako si Picasso, gusto ko yung abstract, kahit sabog-sabog, astig pa rin." Natawa si Darren sa pagiging masigla ng bagong kaibigan. Sa mga sumunod na araw, nag-umpisang makilala ni Darren ang iba pang mga kaklase. Isa sa kanila ay si Mia, isang batang tahimik at mahilig mag-drawing ng mga bulaklak at tanawin. "Ganda ng mga kulay mo," sabi ni Mia isang araw habang magkatabi silang nagpipinta. "Salamat," sagot ni Darren, sabay tingin sa obra ni Mia. "Magaling ka rin sa mga detalye." Unti-unting lumalalim ang pagkakaibigan ni Darren kay Ethan at Mia, at naging natural na sa kanila ang magbahagian ng mga ideya at teknik sa sining. Lagi silang magkakasama sa tuwing may art activity. Laging nagtutulungan sa paggawa ng kanilang mga proyekto, habang si Ethan ay mahilig sa malalaki at matapang na mga brush stroke. Si Mia naman ay maselan at maingat sa bawat linya. Si Darren, na nasa gitna ng dalawang estilo, ay natuto mula sa kanilang dalawa at ginagamit ito upang mas mapaunlad ang sariling estilo. Minsan, habang nasa labas ng paaralan at nagpipinta sila ng mga tanawin, biglang nagsalita si Ethan. "Alam mo Darren, palang araw sigurado akong magiging sikat tayong mga artist. Makikita mo, maggagawa natin ang mga gusto nating gawin." Ngumiti lang si Darren, tahimik na iniisip ang posibilidad. Alam niyang malayo pa ang tatahakin nila, pero dahil sa suporta ng kanilang pamilya at mga bagong kaibigan, nararamdaman niyang nasa tamang landas siya. Sa bawat araw na lumilipas, lalo pang humuhusay si Darren sa kanyang sining. At sa mga pagkakataong ito, natutunan niyang ang sining ay hindi lamang tungkol sa talento, kundi pati na rin sa pagkakaibigan at pagtutulungan. Sa art school na iyon, unti-unting nabuo ang pangarap ni Darren na maging isang ganap na pintor, kasama ang kanyang mga kaibigang nagbigay inspirasyon sa kanya. Sila ang nagsilbing mga kasangga niya sa bawat pagsubok, at sa bawat brush stroke, ramdam ni Darren ang kanilang suporta na tila nagpapatibay sa kanyang pangarap na maging isang dakilang alagad ng sining balang araw. Pagsapit ng 3 taon ni Darren sa art school, nagsimula na siyang lumahok sa mga art competitions. Sa bawat pagsali niya, lagi niyang kasama ang kanyang pamilya na patuloy na nagbibigay ng buong suporta. Bagamat likas na ang kanyang talento sa sining, alam ni Darren na may mga pagkakataong kailangan niya ng karagdagang tulong upang mapalalim ang kanyang mga likha. Kaya sa tuwing nangangailangan siya ng inspirasyon o gabay, natututo siyang lumapit sa kanyang mga magulang. Isang hapon, habang naghahanda si Darren para sa isang malaking competition, tumigil siya sa kanyang pagpipinta at tumingin sa labas ng bintana. Parang may kulang. Bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang kanyang canvas. Naroon na ang tamang kulay at hugis, ngunit tila hindi sapat ang damdaming nais niyang ipahayag. Pumasok ang kanyang ina, dala ang violin at nakita niyang
Tila nagugulahan ang anak. "Oh anak, Darren, napansin ko medyo hindi ka mapakali ah. Anong problema?" Tanong nito habang dahan-dahang inilapag ang violin sa isang upuan. "Ma, parang hindi ko maipakita ng tama yung emosyon dito," sagot ni Darren habang itinuturo ang gitna ng kanyang painting. "Parang kulang sa buhay?" Ngumiti ang kanyang ina at lumapit sa kanya. "Anak, alam mo sa musika, hindi lang basta teknikalidad ang tinitingnan. Kailangan mong maramdaman ang bawat nota, ang bawat himig, bago mo ito ganap na maipahayag. 'Di ba? Ganun din ang gawin mo sa sining. Subukan mo, pikit mo yung mga mata mo tapos isipin kung ano ba yung nais mong maramdaman ng mga taong nakakakita sa painting mo. Ano bang mensaheng gusto mong ipaabot? Ganon sa sining." Tahimik na sumunod si Darren sa payo ng kanyang ina. Ipinalagay niya ang sarili sa eksenang ipinipinta at naramdaman ang kalmadong damdaming nais niyang iparating. Maya-maya pa, muling bumalik ang sigla sa kanyang pagpipinta at mabilis na bumalik ang flow ng kanyang mga hagot. "Salamat ma," bulong niya habang muling ibinuhos ang sarili sa kanyang canvas. Kinabukasan, habang hinuhubog na ni Darren ang final details ng kanyang entry, dumating naman ang kanyang ama mula sa kanilang maliit na workshop. Napansin nitong medyo may pagka-abstract ang mga hugis sa likha ni Darren. Maganda," sabi ng kanyang ama habang tumitingin sa likod ng anak. "Pero alam mo nak, minsan kailangan din natin ng tamang balanse sa hugis at formation. Parang sa sa eskultura. Kahit gaano ka kadetalyado, kailangan pa rin malaman kung saan ipapwesto ang bawat peraso para bumuo ng kabuuan." Tumingin si Darren sa kanyang ama. "Anong ibig sabihin mo pa?" Sa likha mo, tingnan mo itong bahagi. Ito. Turo ng kanyang ama sa bandang kaliwa ng canvas. "Ito, mas makakatulong kung bibigyan mo ng konting espasyo. Dito, mga detalye dito para hindi sila magsiksikan. Pwede mo rin gamitin yung prinsipyo ng symmetry para mas balanseng tingnan." Tumango si Darren. Natutunan na rin niyang laging pakinggan ang payo ng kanyang ama pagdating sa teknikalidad ng sining. Matapos ayusin ang ilan pang bahagi ng kanyang likha, muling bumalik ang kumpiyansa sa kanyang puso. Alam niyang malapit na siya sa perpektong obra na inaasam niya. Dumating na ang araw ng competition. Suot ang kanyang pinakamaayos na kasuotan, bitbit ni Darren ang kanyang ipinagmamalaking painting. At sa tabi niya ay ang kanyang mga magulang na palaging nariyan para sumuporta. Sa gallery kung saan ginanap ang competition, hindi maiwasang mapansin ng iba ang kanyang gawa. "Ang ganda ng kombinasyon ng kulay oh." Narinig niyang bulong ng isang nakatayo sa harap ng kanyang painting. "Parang damang-dama mo yung kalmado at balanse." Nagbigay ito ng ngiti kay Darren, lalo na nang makita niyang marami pang iba ang humanga sa kanyang obra. Hindi nagtagal, inanunsyo ang mga nanalo sa kompetisyon at tulad ng inaasahan ng marami, si Darren ang tinanghal na kampyon. "Anak, sobrang proud kami sa'yo," masayang bati ng kanyang ina habang niyayakap siya. "Hindi lang dahil sa panalo mo, kundi dahil kitang-kita namin ang puso mo sa bawat gawa mo." "Salamat pa, ma," sabi ni Darren, puno ng pasasalamat. Alam niyang hindi siya magiging ganito kahusay kung hindi dahil sa kanilang patuloy na gabay at suporta. At sa bawat panalo, hindi lang ang premyo ang mahalaga sa kanya, kundi ang patuloy na paghubog ng kanyang kakayahan at ang pagmamahal niya sa sining na unti-unting lumalalim sa bawat hakbang na kanyang tinatahak. Nang tumuntong si Darren sa high school, nagpatuloy siya sa pag-aaral sa art school na nagbigay daan sa mas malalim na pagkahubog sa kanyang talento. Sa unang araw ng klase, habang abala si Darren sa kanyang sketchpad, napansin niyang may bagong kaklase. Isang batang lalaki na medyo payat, may maamo at tahimik na mukha, na mukhang mas nakatuon sa mga paligid kaysa sa ginagawa niya. Hindi nagtagal, ipinakilala ito ng guro bilang si Lee, isang Chinoy na kapapasok lang sa paaralan. Sa unang pagkakataon na magkatabi sila sa klase,
Agad napansin ni Darren na hindi pa gaanong bihasa si Lee sa mga teknik sa pagpipinta. Tahimik lang ito, pero makikita sa mga mata niya ang hirap sa bawat brush stroke. Napansin din na Darren na may mga pagkakataon na humihinto si Lee sa kalagitnaan ng kanyang ginagawa. Tila nag-iisip ng malalim. Isang araw, habang parehong nagpipinta ang dalawa sa isang open studio session, nagsalita si Lee. Darren, parang ang hirap maghanap ng inspirasyon minsan. Hindi ko alam kung paano ko ipapakita yung gusto ko. Tumingin si Darren sa gawa ni Lee at nakita ang kalat-kalat na makulay at hindi pantay na mga hugis. Alam niyang hindi pa sanay si Lee sa mga teknik at komposisyon. Ano bang gusto mong ipakita dito? Tanong ni Darren habang itinuturo ang painting ni Lee. Hindi ko rin alam sagot ni Lee, sabay buntong hininga. Yung mga magulang ko, negosyante sila, hindi nila masyadong naiintindihan ng art, pero sinusuportahan naman nila ako. Pero minsan nga lang, pakiramdam ko, hindi ko alam kung ano ba talaga ang dapat kong ipinta. Ngumiti si Darren, naiintindihan ang nararamdaman ng kaklase. Alam mo, hindi rin naman lahat ng art ay may instant na inspirasyon. Minsan, kailangan mo lang magsimula, kahit wala kang malinaw na ideya sa simula. At saka, kung may gusto kang sabihin, pakinggan mo yung damdamin mo. Pwede kang magsimula dun. Napatingin si Lee kay Darren. Tila nakahanap ng liwanag sa payo ng kaibigan. Alam mo, tama ka. Pero parang kulang pa rin ako sa teknik Sa pagkakataong iyon, nagpa siya si Darren na tulungan si Lee. Sa bawat pagkakataon na may studio session sila, nagiging kasangga na siya ni Lee. Tinuturuan ito ng tamang pag-aayos ng mga hugis at kulay. Tingnan mo dito, sabi ni Darren, minsang nag-uusap sila. Ito, pwede mong gamitan yung contrast para mas mag-stand out yung mga elemento mo. Tapos, kapag gumamit ka ng mas maliit na detalye, bigyan mo rin ng espasyo para makahinga yung painting. Sinunod ni Lee ang mga payo at kahit hindi pa rin ito perpekto, kitang-kita ang unti-unting pag-unlad ng kanyang mga gawa. Bagamat malayo pa sa antas ni Darren, nakita ni Lee ang halaga ng tiyaga at disiplina sa sining. Salamat sa tulong mo, Darren, sabi ni Lee isang hapon matapos tapusin ang isang painting. Hindi ko akalain na magiging ganito kasayang pagpipinta. Dati kasi parang pasakit siya sa akin. No ka ba? Wala yun no? Sagot ni Darren. Masaya akong makita kang natututo at nag-e-enjoy. Ganyan din ako noon Pero natutunan kong hindi kailangang pilitin. Darating din kasi yung inspirasyon, basta tuloy-tuloy lang. Sa mga sumunod na buwan, mas naging malapit sina Darren at Lee. Madalas silang magpalitan ng ideya. At kahit na mas bihasa si Darren, pinahahalagahan niya ang pagsusumikap ni Lee na patuloy na magpinta at mag-improve. Ang relasyon nilang magkaibigan ay naging inspirasyon kay Darren. Sa kabila ng malaking agwat sa kanilang kasanayan, natutunan ni Darren na hindi lamang ang talento ang mahalaga sa sining, kundi pati na rin ang determinasyon at pagsusumikap. Mga katangian na nakita niya kay Lee. Sa ikalawang taon ni Darren sa high school, napansin ng lahat ang mabilis na pagsikat ni Lee sa kanilang eskwelahan. Hindi dahil sa kanyang sining, kundi dahil sa kanyang mala-artistahin na itsura. Gwapo si Lee. Hindi nakapagtatakang marami ang bumilib at naging mabait sa kanya, lalo na ang mga kaklase nilang babae. Sa bawat pagpasok ni Lee sa silid-aralan, halos lahat ay lumilingon upang mapansin ang presensya niya. Kahit na ganito ang naging sitwasyon, hindi naman ito naging balakid sa lumalalim na pagkakaibigan nila ni Darren. Sa katunayan, mas naging masaya pa si Darren na nakikita niyang nagiging masaya ang kaibigan niya sa atensyong natatanggap nito. Madalas silang mag-usap sa loob at labas ng klase, at tuwing magkasama sila, si Darren ang nagiging gabay ni Lee sa mundo ng sining. Isang hapon, habang magkasama silang nagpipinta sa estudyo, nagsimula na namang magkwento si Darren tungkol sa kanyang mga inspirasyon. Alam mo, Lee, sabi ni Darren habang nakitingin sa bagong painting na ginagawa niya.
Madalas akong kumuha ng inspirasyon sa mga bagay na hindi agad napapansin ng tao. Kagaya nito, itinuro niya ang isang malabong imahe sa kanyang canvas. Gusto ko ipakita nito yung pakiramdam na pagiging malayo pero malapit. Parang kapag tumitingin ka sa abot tanaw, ganun. Napangiti si Lee habang nakikinig. Lalim mo talaga, Darren. Di ko pa naiisip mga ganyang bagay kapag nagpipinta ako. No ka ba, darating ka rin dyan, no? Sagot ni Darren, may ngiti sa kanyang labi. Subukan mong huminto tapos kapag nagpipinta ka, pakinggan mo yung mga nararamdaman mo. Minsan, ang inspirasyon, hindi kailangan hanapin. Mararamdaman mo lang. Sa kabila ng pagiging mas mahusay ni Darren sa larangan ng sining, hindi maiwasang mapunta kay Lee ang atensyon ng mga tao. Hindi dahil sa kanyang mga painting, kundi dahil sa kanyang anyo. Kahit na simpleng mga obra lang ang nililikha ni Lee, kadalasan ay siya ang pinupuri ng mga guro at kaklase dahil sa kanyang presensya. Madalas na kapag natapos na ang klase at nagsusuri na ang mga guro ng mga likha, mas maraming nakatuon kay Lee kaysa kay Darren. Ay, ang ganda ng gawa mo, Lee. Ang linis ng mga linya. Sabik na sabi ng isa nilang kaklase habang tinitingnan ng kanyang likha. Salamat, sagot ni Lee na tila hindi alam kung paano tanggapin ang puri. Sa totoo lang, alam niyang si Darren ang tunay na may mas bihasang kamay sa sining. Ngunit natutunan niyang tanggapin ang suporta ng mga tao kahit alam niyang hindi pa siya ganoon kahusay. Si Darren, bagamat hindi kasing dami ng nakukuhang atensyon ni Lee, ay hindi kailanman nakaramdam ng selos. Masaya siya para sa kaibigan. Alam niyang ang bawat papuri kay Lee ay bahagi ng kanilang pagkakaibigan at hindi ito kailanman naging issue para sa kanya. Sa halip, nakikita niya ito bilang pagkakataon para mas lalong matulungan si Lee na mapabuti ang kanyang kakayahan sa sining. Darren, di ka ba naapektuhan na mas si Lee yung napupuri kaysa sayo? Tanong ng isa nilang kaklase, minsang nag-uusap sila sa cafeteria. Ngumiti si Darren at umiling. Di naman. Kaibigan ko yun si Lee eh. At masaya ako kapag nakakatanggap siya ng papuri. Para sa akin, hindi naman tungkol sa atensyon ng sining. Ang mahalaga, gumagawa kami ng mga bagay na nagpapasaya sa amin. Ang kasimplihan ni Darren at ang malalim niyang pananaw sa sining ang nagpatuloy sa kanilang matibay na pagkakaibigan. Sa bawat hakbang ng kanilang pag-aaral, hindi lang tungkol sa sining ang natutunan nila mula sa isa't isa. Natutunan nilang ang tunay na halaga ng pagkakaibigan ay hindi nakabatay sa papuri ng iba, kundi sa kung paano nila sinusuportahan ang bawat isa sa kanilang mga pinapangarap. Sa huling taon nila sa art school bago magkolehiyo, napasali sina Darren at Lee sa isang malaking competition na halos lahat ng estudyante sa kanilang paaralan ay pinaghahandaan. Ang tema ng kompetisyon ay delikadesa, isang malalim at mahirap na konsepto para sa mga batang pintor. Para kay Darren, isang bagay ang agad pumasok sa isip niya, ang imahe ng kanyang ina na tila ba isang buhay na eskultura na nag-uugnay rin sa sining ng kanyang ama. Isang gabi, habang nagpapahinga sila sa art studio, ibinahagi ni Darren ang kanyang inspirasyon kay Lee. Alam mo Lee, naisip kong gamitin si Mama bilang inspirasyon sa painting ko. Isang imahe ng delikadesa na para siyang eskultura na may halong damdamin. Konektado din dito kay Papa dahil sa kanyang pagiging eskultor. Natuwa si Lee sa ideya ni Darren at ngumiti. Galing nun Darren, ganda ng simbolismo. Siguradong malakas ang impact niyan sa kompetisyon. Sa buong buwan ng preparasyon, araw-araw ay pinapakita ni Darren ang bawat progresyon ng kanyang painting kay Lee. Nakikita ni Darren ang interes ng kaibigan sa kanyang ginagawa. At bagamay minsan ay tila malalim ang pag-iisip ni Lee habang tumitingin sa kanyang mga obra, hindi ito pinansin ni Darren. Akala niya, tulad ng dati, sinisikap lamang ni Lee na makahanap ng sariling inspirasyon. Isang araw, nang malapit nang matapos ni Darren ang kanyang likha, sinabi ni Lee, "Nakapagsumiti na ako ng painting ko, Darren." Nagulat si Darren. "Talaga? Di mo man lang pinakita sa akin?"
Napangiti si Lee pero hindi ipinaliwanag ang dahilan. Pasensya na, gusto kasing maging sorpresa pero sana magustuhan ng mga hurado. Ilang araw pa ang lumipas at natapos na rin ni Darren ang kanyang obra. Puno siya ng pag-asa habang ipinasok niya ito sa kompetisyon. Naniniwala siyang ang kanyang obra ay isang matinding pahayag sa delikadesa. Ngunit, nang ipasa niya ito, sinabi ng mga hurado na hindi nila tatanggapin ang ganyang gawa. Pasensya na Darren, sabi ng isang hurado. Pero may kapareho na tong painting na sinabit mo. Halos magkapareho ang konsepto kaya hindi namin pwedeng tanggapin yung sayo. Nagulat si Darren at agad na nagtanong. Po? Sino pong kapareho ko yung nag-submit? Ang sagot ng hurado ay si Lee. Hindi makapaniwala si Darren sa narinig. Nang ipinakita sa kanya ang painting ni Lee, halos hindi siya makapagsalita. Ang painting ni Lee ay halos eksaktong kopya ng kanyang obra. Ang imahe ng ina na parang eskultura na may parehong simbolismo at estilo. Bagamat mas pulido at detalyado ang kay Darren, maayos din ang pagkakagawa ni Lee, sapat na upang magdulot ng pagkalito sa mga hurado. Nakatayo si Darren sa harap ng mga hurado habang naglalaro sa kanyang isipan ang tanong, paano nangyari to? Bakit ginawa to ni Lee? Ang kaibigang itinuring niyang kakampi at tinulungan sa bawat hakbang ng kanilang sining ay tila ba tinraidor siya. Agad na bumalik si Darren sa kanilang classroom matapos malaman ang balitang halos pareho ang painting ni Lee sa kanya. Ang kaba at galit na sabay na sumiklab sa kanyang dibdib ay nagtulak sa kanya upang harapin ang kaibigang minsan niyang pinagkatiwalaan. Pagpasok niya sa silid, naroon si Lee. Nakaupo at tila walang alam sa nangyari. Lee! Tawag ni Darren. Mabigat ang boses at di mapigilan ang galit. Kailangan nating mag-uusap. Napatingin si Lee, bahagyang nabalisa. Darren, ano yun? Hindi na nagpatumpik-tumpik si Darren. Bakit halos pareho ang painting mo sa akin? Alam mong yung ginagawa ko, araw-araw ko bang ang pinapakita sa'yo? Bakit parang kinopya mo lahat? Napalunok si Lee. Ano Darren? Di totoo yan no? Matagal ko nang naisip ang konsepto ng painting ko. Hindi ako nangopya. Sumiklab ang galit sa mga mata ni Darren at hindi niya maiwasang itaas ang boses. Paano mo masasabi yan Lee? Halos araw-araw kitang pinapakita ng progreso ng gawa ko. Paano magiging pareho kung di mo man lang nakita? Alam mong galing to sa inspirasyon ko tungkol kay mama at papa. At ikaw pa mismo ang nagsabi na ang ganda ng konsepto ko. Huminga ng malalim si Lee, ngunit halatang kabado. Di ko naman sinasadya kung may pagkakapareho yung painting natin Darren. Baka nagkataon lang. Totoo, ako ang unang nagpasa kaya imposible ako nangopya sa'yo. Doon pumasok ang ilang kaklase nila na narinig na ang pagtatalo. Lali, di ba nauna ka namang nagpasa? Sabi ng isa. Mukhang si Darren nga yung humabol eh. Sumang-ayon ng iba, tila kampi kay Lee. Oo nga naman, paano siya makakakopya kung nauna siyang mag-submit? Hindi makapaniwala si Darren. Ganito ba talaga? Wala na bang maniniwala sa akin? Alam ko kung sino ako at alam ko kung sino si Lee. Hindi siya magtatagumpay kung hindi dahil sa tulong ko. At ito ang igaganti niya? Tahimik si Lee, walang maisagot, ngunit kita sa kanyang mukha ang tensyon. Hindi na nakatiis si Darren at nagdesisyon siyang dalhin ang issue sa dean ng eskwelahan. Agad siyang nagpunta sa opisina kasama si Lee at ilang mga kaklase. Ngunit sa halip na makuha ang katarungan, hindi siya kinampihan ng dean. Pasensya na Darren, sabi ng dean, habang marahang inalalapag ang mga papel sa mesa. Pero based sa records, mas naunang magpasa si Lee. Walang ebidensya na nagpapakita na kinopya niya yung gawa mo. Maliban na lang kung may mas malinaw na patunay. Wala kaming magagawa eh. Napapikit si Darren. Pinipilit pigilan ng puot. Pero araw-araw ko siyang pinapakitaan ng progreso ng painting ko. Kitang-kita ko sa mata niya yung interes at ngayon, bigla na lang halos pareho ang gawa namin. Alam kong mahirap to, sagot ng dean. Pero kasi based sa mga regulasyon, kung sino yung naunang magpasa at wala namang malinaw na ebidensya ng plagiarism,
Yun yung paniniwalaan namin. Agad na sumugod ang mga magulang ni Darren sa eskwelahan nang malaman ang nangyari. Galit na galit ang kanyang ama habang kausap ang dean. Paano magiging patas to? Kitang-kita naman na si Darren ang tunay na may konsepto ng painting na yun. Hindi ba kayo maniniwala sa amin? Ngunit, kahit na ipinaliwanag ng mga magulang ni Darren ang kanilang panig, hindi sila pinakinggan ng pamunuan. Ay ma'am sir, wala po kasing basihan para sa mga aligasyon nyo eh. Mahinahon, ngunit malamig na sabi ng dean. Napuno ng galit at pagkadismaya ang buong pamilya. Kahit ang lolo ni Darren na dating may koneksyon sa mga staff ng eskwelahan ay sinubukan ding kausapin ang ilan sa mga tauhan. Ngunit ang sagot ng isa sa mga kakilala ng lolo ay mas lalong nagpagulo sa sitwasyon. Pare, mahirap talagang ipanalo to, sabi ng matandang staff. Kanegosyo ng eskwelahan ng pamilya ng Lee eh. Hindi nila hamakin ng anak ng kanilang mahalagang kasosyo. Mas pinapangalagaan nila ang reputasyon ng eskwelahan kaysa sa kung anong totoo. Tila isang suntok sa dibdib ang narinig ni Darren. Nakatayo siyang tahimik sa tabi ng kanyang mga magulang, habang ang mga luha ng galit at pagkabigo ay pilit niyang pinipigilan. Parang biglang gumuho ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang pagkakaibigan na minsan niyang inalagaan ay tila naging isang mapait na alaala ng pagtataksil. Umalis si Darren sa eskwelahan ng gabing iyon. Mabigat ang loob at puno ng tanong. Bakit to ginawa ni Lee? Bakit parang walang katarungan ng mundo? Matapos ang masakit na pangyayari sa art school, bumalik si Darren para tapusin ang taon. Pero hindi na siya ang dating masayahin at puno ng sigla. Habang naglalakad siya sa mga pasilyo, ramdam niya ang mga malamig na tingin ng mga kaklase at naririnig ang bulong-bulungan tuwing dumadaan siya. Siya yung nag-akusa kay Lee, di ba? Bulong ng isa. Oo, friend, pero wala namang napatunayan. Sagot ng isa pa. Walang imik si Darren. Pilit na binabaliwala ang mga usapan sa likuran niya. Sa loob ng klase, kahit mga dati niyang kaibigan ay tila umiiwas na sa kanya. Laging may distansya. Laging malamig ang mga usapan. Hindi niya alam kung sino ang dapat lapitan at bawat araw ay nagiging mas mabigat para sa kanya. Sa bahay, hindi rin naitago ni Darren ang lungkot. Kahit subukan ng kanyang mga magulang na pasayahin siya, hindi maalis ang bigat sa kanyang dibdib. Nak, Darren, may ibang paaralan naman na tatanggap sa'yo kung gusto mong lumipat. Mungkahin ng kanyang ama. Umiling si Darren. Hindi po ito tungkol sa eskwelahan pa eh. Parang nawalan ako ng tiwala. Di ko na alam kung paano ako magsisimula ulit. Ilang buwan pa siyang nagtiis. Natapos din si Darren, ngunit hindi niya naramdaman ang saya ng pagtatapos. Parang isang malaking anino ang sumasakop sa bawat hakbang niya. Sa mga balitang lumalabas, laging si Lee ang bida. Ang painting na halos kopya sa kanya ay sumikat at idinisplay pa sa isang museo sa ibang bansa. Nabenta pa ito ng 3 milyong piso at tuwing ini-interview si Lee, puro kasinungalingan ang mga sinasabi nito tungkol sa inspirasyon niya sa painting. Ito na nga, maaari ba naming malaman, Lee, kung ano bang inspirasyon mo sa painting na to? Tanong ng isang reporter sa isang TV interview. Ngumiti si Lee, tila kampante sa bawat salitang binibitawan. Well, mula kasi pagkabata, malapit na talaga ako sa mga tradisyonal na anyo ng sining. Kaya naisip ko yung konseptong to bilang pagsaludo sa mga tradisyon at delikadesa ng ating kultura. Habang nanonood si Darren, hindi maiwasang manginig ang kanyang mga kamay. Alam niyang pawang kasinungalingan ang lahat ng iyon at bawat salitang binibitawan ni Lee ay parang lason sa kanyang isipan. Sa mga unang buwan matapos ang graduation, hindi na muling hinawakan ni Darren ang kanyang mga pintura at brush. Nawalan siya ng gana sa sining. Ang bagay na minsang nagbigay sa kanya ng kagalakan ay naging alaala ng pagtataksil at sakit. Madalas niyang piliing lumabas at magpahangin, lumalayo mula sa ingay ng mundo. Isang araw, habang naglalakad siya sa mga kalsada ng kanilang bayan, napansin niya ang mga eksenang tila hindi pinapansin ng karamihan. Mga pulubing nakaupo sa gilid ng daan, mga asong gala na payat at tila naghahanap ng makakain, at mga bata na naglalaro sa kalye kahit marumi at mapanganib ang paligid.
Naisip ni Darren, bakit ganito? Parang normal na lang sa mga taong mga ganitong eksena. Pero kung malaki at malinaw itong nakikita, mapapansin kaya nila? Sa isip niyang iyon, nagsimulang bumalik ang kanyang interes sa sining. Pero sa pagkakataong ito, hindi na para sa mga kompetisyon o para sa karangalan. Nais ni Darren na gamitin ang sining para buksan ang mga mata ng publiko sa mga isyong tila nalalampasan na lamang ng mga tao. Isang gabi, kinausap niya ang kanyang mga magulang. Pa, ma, gusto ko pong magpinta ulit. Nagulat sila, pero ramdam ang saya sa kanilang mga mata. Talaga? Anong naisip mo, anak? Tanong ng kanyang ina. Pero hindi sa canvas. Gusto ko sana yung ipipinta ko yung mga mural sa mga public spaces. Mga larawan na parang pinapakita yung mga issue na hindi naman napapansin ng mga tao. Kagaya ng mga pulubi, mga asong gala, mga problema sa komunidad. Gusto ko sana pong ipakita sa barangay, baka payagan nila ako. Natuwa ang kanyang ama at sumang-ayon. Sige anak, tutulungan ka namin. Alam ko na kapag nasa tamang lugar ang puso mo, gagawa ka ng makabuluhang likha. Pumunta si Darren sa barangay at ipinaliwanag ang kanyang plano. Kilala ng mga opisyal ang kanyang pamilya at alam nilang may talento si Darren. Sige Darren, sabi ng kapitan ng barangay. Kung gusto mong magpinta ng murals dito sa aming lugar, payag kami. Babayaran ka rin namin para sa effort mo. Nagpasalamat si Darren at agad na inumpisahan ang kanyang proyekto. Sa mga sumunod na linggo, araw-araw siyang nagpipinta sa mga pader ng kanilang komunidad. Naglalarawan siya ng mga eksenang puno ng mensahe. Mga pulube na nagtatago sa ilalim ng mga tulay, mga batang naglalaro sa mga mapanganib ng kalye, at mga asong gala na tila humihingi ng tulong. Habang dumadaan ang mga tao, napapatingin sila sa mga mural ni Darren. Marami ang huminto, nagulat sa mga detalyadong imahe ng realidad na kanilang nilalampasan dati. Unti-unting napansin ng mga tao ang mga isyong ito at nagsimula silang mag-usap tungkol dito. Nagbunga ang sining ni Darren ng kamalayan at naramdaman niyang muli ang kagalakan ng paggawa ng makabuluhang obra. Bagamat malayo na siya sa dati niyang mga pangarap, natagpuan ni Darren ang bagong layunin sa kanyang mga sining. Hindi na para sa sarili, kundi para sa mas malawak na layunin. Naging matagumpay si Darren sa kanyang bagong landas bilang isang mural artist. Sa husay ng kanyang likha at sa mensaheng hatid nito, napansin siya ng ilang mga balita at naging usap-usapan sa social media. Isang umaga, habang nagpipinta siya ng isang mural tungkol sa mga batang lansangan, tumigil ang isang reporter at kinuhanan siya ng video. Ay, hello po Sir Darren, good morning po. Gusto lang po namin tanungin kung anong inspirasyon mo sa mga murals na to. Tanong ng reporter habang ang kamera ay nakatutok sa kanya. Huminto si Darren saglit at ngumiti. Ay, ano lang po, gusto ko lang po kasi ipakita sa mga tao yung mga bagay na hindi nila napapansin. Yung mga bagay na nasa harap lang naman natin pero parang binabaliwala lang. Kagaya ng mga pulubi. May mga hayop na pag-alagala. Tingin ko kasi kung mas malaking pinapakita yun, katulad na itong pinipinta ko, baka mas ma-aware ang publiko sa mga isyong to. Lumipas ang ilang buwan at dahil sa kasikatan ni Darren, maraming tao ang nagsimulang magkomisyon sa kanya. Nagsimulang dumarating ang mga tawag mula sa mga mayayamang pamilya. Nagpapagawa ng mga likhang sining sa mga pader ng kanilang malalaking bahay. May mga nagbabayad ng daang-daang libo at kung minsan, milyong-milyong piso kapag malalaki ang proyekto. Isang hapon, habang nasa bahay si Darren, tumawag ang isang kliyente. Hello Darren, gusto sana naming magpagawa ng malaking mural dito sa buong pader ng sala. Handang-handa ka naming bayaran ng kahit magkano para sa husay mo. Sabi ng nasa kabilang linya. Maraming salamat po, tugon ni Darren. May halong kaba at saya. Maghaharap po tayo para mapag-usapan yung konsepto na gusto nyo. Tinanggap ni Darren ang alok na ito at ilang proyekto pa mula sa iba't ibang kliyente. Naging masaya siya na napapakinabangan na rin niya ang kanyang talento sa isang malaking antas. Pero kahit gaano kalaki ang kita sa mga ganitong proyekto, hindi niya kinalimutan ang tunay na layunin ng kanyang sining, ang magbigay ng kamalayan sa publiko. Kaya patuloy siyang nagpipinta sa mga pampublikong lugar.
kapalit ng mas maliit na bayad dahil alam niyang may mas marami ang makakakita ng kanyang mga mensahe dito. Ngunit hindi palaging maganda ang nangyayari. Isang araw, nang bumalik siya sa isang mural na kanyang ginawa, nasira na ito ng mga taong hindi marunong magpahalaga sa sining. May mga nakasulat na vandal sa kanyang obra, mga bastos na salita at mga linya na sadyang sinira ng kanyang gawa. Huminto si Darren sa harap ng pader, tahimik, habang tinitingnan ang sinira nilang bahagi ng kanyang puso at oras. Ang hirap, bulong niya sa sarili. Pilit na pinipigilan ang puot. Ginawa ko to para makatulong pero bakit parang hindi lahat handang makinig? Sa kabila ng sakit, hindi nawalan ng loob si Darren. Alam niyang hindi lahat ay makakaintindi sa kanyang ginagawa, ngunit naniniwala siyang may mga taong naaapektuhan ng kanyang mga likha. Isang araw, habang muling abala sa pagpipinta ng isang mural, isang mag-ina ang napadaan. Hindi inaasahan ni Darren na maririnig niya ang kanilang pag-uusap. Anak, huwag kang titingin dyan kay kuya ha. Sabi ng ina sa bata habang pinagmamasdan si Darren na napuno na ng pintura ang damit. Mag-aral kang mabuti para hindi ka magaya sa kanya. Sayang ang talino mo kung magpipinta ka lang sa kalsada. Tila naging mapait ang ngiti na Darren sa narinig. Patuloy siyang nagpipinta, ngunit hindi nawala ang kirot sa kanyang dibdib. Opo, mama, tugon ng bata sabay tawa. Ayoko rin pong maging kagaya niya. Madungis siya, parang hindi naliligo. Magkasabay na tumawa ang mag-ina habang naglalakad palayo. Tumigil saglit si Darren. Pinapakinggan ang mga hakbang nila palayo. Ramdam niya ang bigat ng mga salita. Hindi dahil sa pisikal na itsura niya, kundi sa malalim na pagkakaintindi ng mundo. Alam niyang hindi lahat ay maiintindihan ang layunin ng kanyang sining. Ngunit, patuloy siyang maninindigan. Hindi ko to ginagawa para sa sarili ko, bulong niya sa sarili, habang tumututok muli sa kanyang trabaho. Ginagawa ko to para sa mga taong hindi nakikita, para sa mga tahimik na boses ng lipunan. Sa kabila ng mga masasakit na komentaryo at mga vandals na sumisira sa kanyang mga likha, patuloy na nagpipinta si Darren. Alam niyang may mas malalim na dahilan ang bawat brush stroke na kanyang inilalagay sa pader. Hindi ito para sa pansariling papuri, kundi para buksan ang mga mata ng publiko sa mga realidad ng buhay. Habang patuloy na nagpipinta si Darren sa isang pampublikong pader, naramdaman niyang unti-unting bumabalik ang saya na minsang nawala sa kanya dahil sa ginawa ni Lee. Sa bawat brush stroke, tila binubura ng mga kulay ang mga alaalang nagpahirap sa kanya. Sa wakas, ramdam niya ang muling pagbabalik ng giliw niya sa sining. Ang pagmamahal na muntik nang maglaho dahil sa isang pagkakanulo. Nalaman din ni Darren mula sa ilang mga kaklase na si Lee ay hindi na muling sumali sa anumang art competition. Alam ni Darren kung bakit. Nawalan na si Lee ng taong makokopyahan para makakuha ng inspirasyon. At dahil dito, naramdaman ni Darren na natapos na rin ang chapter ng kanilang pagkakaibigan. Isang araw, habang abala si Darren sa isa na namang mural na may malalim na mensahe tungkol sa kalikasan, may naramdaman siyang presensya sa kanyang tabi. Nang silipin niya, laking gulat niya nang makita si Lee. Nakatayo, tahimik na pinapanood siya. Saglit siyang tumigil at tinignan ito. Darren, mahinang bati ni Lee. Tila ba may alinlangan? Pwede ba tayong mag-usap? Hindi agad sumagot si Darren. Matagal na niyang hindi nakikita si Lee. At sa pagkakatanda niya, huling beses silang nagkita ay noong tinrider siya nito. Pero sa huli, tumango siya. Sige. Saan ba? Naglakad silang dalawa patungo sa isang malapit na restaurant at umupo sa isang pribadong booth. Tahimik lang sila sa simula. Tila iniisip ang tamang sasabihin. Maya-maya, si Lina ang unang nagsalita. Darren, kailangan kita. Simula ni Lee, na ikinagulat ni Darren. Gusto kong sumali sa isang malaking competition, pero hindi ko kaya. Simula nung nanalo ako dati, tumaas ang expectation ng mga magulang ko. Wala akong maisip na magawa at alam kong ikaw lang ang makakatulong sa akin. Tahimik lang si Darren, nakikinig habang nagsasalita si Lee.
Ramdam niya ang desperasyon nito. Nagpatuloy pa si Lee. Alam kong kumikita ka na ngayon sa pagpipinta, kaya naisip ko baka pwede kitang bayaran. Gagawa ka ng concept o painting na pwede kong gamitin para sa kompetisyon. Babayaran kita kahit magkano. Tila isang bigat ang natanggal mula kay Darren nang marinig niya iyon. Napangiti siya, pero hindi dahil sa saya, kundi dahil sa irony ng sitwasyon. Tumawa siya ng mahina at nakita ni Lee ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Talaga, Lee? Gusto mo akong bayaran para gumawa ng painting na kokopyahin mo? Gaya ng ginawa mo noon? Namula si Lee at bumuntong hininga. Wala akong choice, Darren. Sobrang taas na ng pressure sa akin. Alam kong mali yung nangyari noon, pero pwede ba natin kalimutan na lang yun? Hingi ako ng tawad kung gusto mo. Tumigil si Darren. Tinitigan ng diretso si Lee. Mapapatawad kita, Lee, pero sa isang kondisyon. Napatingin si Lee. Tila may kaunting pag-asa. Ano yun? Hihingi ka ng tawad hindi sa akin, kundi sa publiko. Aaminin mo na kinopya mo yung painting ko noon na hindi sa'yo yung ideya na yon. Sabihin mo sa lahat ng mga naniwala sa'yo ang totoo. Matapang na sabi ni Darren. Malalim ang bawat salita. Nagulat si Lee sa sinabi ni Darren. Kita sa mukha niya ang pagkagulat at takot. Hindi ko pwedeng gawin yun, Darren. Alam mo bang anong mangyayari sa akin? Mawawala ang lahat. Ang reputasyon ko, suporta ng mga magulang ko, lahat mawawala. Tumayo si Darren at huminga ng malalim. Pinipigilan ang pait na nararamdaman niya. Hindi mo ako mababayaran para sa ganitong bagay, Lee. Di lahat ay nabibili ng pera. Kung gusto mong mangopya muli, ganap ka na lang ng ibang tao, wag ako. Tumayo rin si Lee. Galit ang nagbabadya sa kanyang muka. Kala ko ba mapapatawad mo ko? Di ba pwedeng bumalik na lang tayo sa dati? Ngumiti si Darren. Ngunit malungkot ang kanyang mga mata. Lee, pasensya ka na. Hindi mo kayang tanggapin ang totoo. Kaya hindi ko kayang magpatawad. Hindi mo na mababago ang ginawa mo noon sa pamamagitan ng pagkopya ulit. Hindi na nagpatuloy si Lee. Sa halip, galit siyang nag-walk out. Hindi na lumingon pabalik kay Darren. Sa booth, naiwan si Darren na tahimik. Alam niyang hindi lahat ng sugat ay kayang hilumin ng panahon. Lalo na kung ang taong nakasakit ay hindi kayang tanggapin ang kanyang pagkakamali. Sa huli, si Darren ay bumalik sa kanyang mundo ng pagpipinta. Hindi na siya napatinag sa anino ni Lee o sa sakit ng nakaraan. Sa bawat likhang sining ng kanyang ginagawa, mas lumalim ang kanyang pagmamahal sa sining at sa adhikain nitong magdala ng kamalayan at pagbabago. Isang araw, habang nagbabasa si Darren ng mga balita online, napahinto siya nang makita ang pangalan ni Lee sa isang headline. Nanalo si Lee sa isang prestihiyosong art competition, ang sabi sa balita. Agad na bumilis ang tibok ng puso ni Darren at sa kabila ng kanyang sariling progreso mula sa nakaraan, bumalik ang bigat ng alaala. Hindi siya makapaniwalang muling nanalo si Lee. Nang ipakita sa balita ang painting ni Lee, halos hindi makapaniwala si Darren sa nakita. Iba ang background, iba ang mga kulay, pero walang duda. Ang konsepto ng painting ay mula sa kanyang mural na ginawa sa isang pampublikong pader. Agad siyang nag-init, hindi dahil sa takot, kundi sa pagkabigo at galit. Agad niyang binuksan ang social media at minessage si Lee. Lee, kilala ko ang painting na yan. Alam ko kung saan mo nakuha yan. Tigil mo na ang pangungopya. Makalipas ang ilang minuto, tumigon si Lee. Hindi alintana ang paratang. Di ko alam sinasabi mo, Darren. Puro kasinungalingan lang yan. Huminga ng malalim si Darren. Pinipilit pigilan ang sarili. Tumigil siya sa pakikipag-argumento online. Alam niyang hindi nito maibabalik ang tama. Ngunit sa pagkakataong ito, alam niyang mayroon siyang sapat na ebidensya. Kinuha niya ang kanyang mga larawan ng mural at ipinakita ang mga ito sa kanyang mga magulang. Anak, sabi ng kanyang ina, kailangan na natin tong dalhin sa mga otoridad. Sumang-ayon si Darren at walang patumpik-tumpik na pumunta sila sa mga pulis upang magsampa ng reklamo laban kay Lee. Ipinakita nila ang mga larawan ng mural ni Darren at ipinakita rin ang kontrata sa barangay na nagpapatunay na una itong ginawa.
Sinuri ng mga pulis ang lahat ng dokumento at ebidensya at sa huli ay inireklamo nila si Lee sa korte. Dumating ang araw ng hearing, kasama ni Darren ang kanyang mga magulang habang sila'y nakatayo sa loob ng korte. Sa kabilang banda, nandoon si Lee. Tahimik ngunit bakas ang kaba sa mukha. Tila wala siyang ideya kung paano haharapin ang mga paratang laban sa kanya. Nang magsimula ang paglilitis, ang abogado ni Darren ang unang nagpresenta ng mga ebidensya. Your Honor, ipapakita namin na ang akusado na si Lee muling nangopya ng konsepto mula sa aking kliyente na si Darren. Narito ang mga larawan ng mural na ginawa ng kliyente ko at ihahambing namin to sa obra ni Lee na ipinasok sa art competition. Sabi ng abogado sabay labas ng mga larawan. Tumindig si Darren, huminga ng malalim at nagsalita. Tong mural na to, ginawa ko to sa pampublikong pader bilang parte ng proyektong ipinagawa sa barangay. Makikita niyong parehong-pareho yung konsepto, bagamat ibinago ni Lee ang mga kulay at background, pero ang pangunahing tema, pangunahing diya, kita mo namang parehas na parehas at nagmula sa akin. Tahimik ang korte habang ipinapakita ang mga larawan ng mural ni Darren at ang painting ni Lee. Pati ang mga horado ay tahimik na nag-oobserba. Hindi maikakaila na magkapareho ang mga elemento ng dalawang likha. Ang tema, ang mga figura, pati na ang mga simbolismo. Sunod na ipinakita ng abogado ang kontrata ni Darren sa barangay. Patunay na una niyang ginawa ang mural. Dito sa kontrata, makikita na si Darren ay unang gumawa ng mural noong nakarang buwan, bago pa isumiti ni Lee yung kanyang entry sa competition. Hindi pa rito natapos ang laban ni Darren. Ang huling bahagi ng kanilang ebidensya ay muling binuksan ng issue ng plagiarism na naganap noong sila'y nasa art school pa. Ipinakita ang painting ni Lee mula sa delikadesa, competition at ipinakita rin ang litrato ng ina ni Darren na siyang inspirasyon ng orihinal na likha. Maging ang mga horado ay napatango. Kitang-kita ang pagkakahawig ng mga larawan. Your Honor, sabi ng abogado ni Darren. Yung pattern ng pangopya ni Lee malinaw. Dito yung unang pagkakataon na nangyari ito. Kitang-kita na nanakawan na naman yung kliyente ko ng credit sa likha na siya yung tunay na gumawa. Nang tanungin si Lee ng hukuman, mariin pa rin nitong itinanggi ang lahat ng aligasyon. Di totoong sinasabi nila, kung gumawa ng painting, wala akong kinalaman sa mural ni Darren, magkaiba mga likha namin. Ngunit, kahit anong pagtatanggi ni Lee, hindi nakatakas ang katotohanan. Sa huli, matapos ang mga pagsisiyasat at ebidensyang ipinakita, ang korte ay nagbigay ng desisyon. Hinatulan namin ang akusado si Lee na nagkasala ng plagiarismo. Siyang papatawan ng multa at pananagutan para sa kanyang ginawa. Siya ay pinagbabayad ng moral at legal na danyos at ang kanyang premyo mula sa kompetisyon ay babawiin. Tumigil ang oras para kay Darren habang naririnig ang hatol. Ang bigat na matagal niyang dala ay unti-unting nawala. Sa wakas, napatunayan niyang tama ang ginawa niyang hakbang. Habang si Lee ay tahimik na umalis sa korte, si Darren ay nanatiling nakatayo. Hawak ang kamay ng kanyang mga magulang. Hindi ito naging madali, ngunit sa wakas, narating niya ang katarungan na matagal na niyang inaasam. Isang hapon, habang nagpapahinga si Darren sa kanyang bahay, bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula sa isang dati niyang kaklase. Nagulat siya dahil matagal na rin niyang hindi nakakausap ang mga ito simula nang mangyari ang insidente kay Lee. Hi Darren, pagbati ng mensahe. Alam kong matagal na simula nung huli tayong nag-usap pero gusto ko lang humingi ng tawad sa lahat ng nangyari noon. Hindi namin alam yung buong katotohanan at sobrang nadala lang kami sa mga sinabi ni Lee. Sana mapatawad mo kami. Saglit na tumigil si Darren. Binabasa ang mensahe ng may pagninilay. Sumunod pa ang ilang mga mensahe mula sa iba pang mga kaklase na nagpahayag ng parehong damdamin. Ang ilan sa kanila ay humingi ng tawad dahil naniwala sila kay Lee noon. Hindi nila nakita ang buong larawan. Hindi namin nakalaing ganun pala ang totoo, sabi ng isa pa. Pasensya ka na kung hindi kami kumampi sa'yo noon. Ngayon, alam na namin ang buong katotohanan. Habang binabasa ni Darren ang mga mensahe,
Nararamdaman niyang unti-unting nawawala ang bigat ng matagal na niyang kinikimkim. Hindi niya masisisi ang mga kaklase niya dahil alam niyang hindi rin nila alam ang buong nangyari noon. Hindi sila naging bahagi ng pagplano ni Lee at ngayon naiintindihan nilang mali ang nangyari. Makalipas ang ilang araw, nagkaroon ng pagkakataon si Darren na makipagkita sa ilan sa kanila. Sa isang tahimik na coffee shop, nagtipon-tipon sila upang mag-usap. Kita ang kaba sa mukha ng ilan. Pero agad nang initian sila ni Darren upang ipakita na wala siyang galit. "Salamat sa pagdating, Darren," sabi ng isa sa kanila. "Alam namin na mahirap yung pinagdaanan mo at sana mapatawad mo kami." Tumango si Darren. "Ano ba kayo? Matagal ko na kayong napatawad. Alam ko naman na hindi kayo kasali sa ginawa ni Lee. Sa totoo lang, nung mga panahong yun, sobrang sakit ng pakiramdam ko. Pero naintindihan ko rin naman ngayon kung bakit ganun yung naging reaksyon nyo." Habang nag-uusap sila, nalaman din ni Darren na hindi lang si Lee ang naharap sa mga problema. Inireklamo rin ang kanilang dating eskwelahan dahil sa pagkampi nito kay Lee noong panahong napatunayan na may plagiarism ito. Maging ang mga guro at admin ng eskwelahan ay naharap sa mga katanungan tungkol sa kanilang naging aksyon. "Ang dami nangyari sa school pagkatapos ng kaso," sabi ng isang kaklase. "Nagulat din kami nang malaman namin na itinakwil ng mga magulang ni Lee, si Lee. Naging malaking kahihiyan daw kasi ng ginawa niya at hindi na siya tinanggap ng pamilya nila." Hindi makapaniwala si Darren sa narinig. Bagamat galit siya noon sa ginawa ni Lee, hindi niya inaasahang ganito kalaki ang naging epekto ng mga pangyayari sa buhay ng dating kaibigan. Naisip niyang hindi naman niya ninanais ang ganitong katapusan para kay Lee. Ngunit, alam din niyang kailangang harapin ni Lee ang mga consequences ng kanyang mga desisyon. Sa kanilang pag-uusap, patuloy na humihingi ng tawad ang mga kaklase ni Darren. Sa kabila ng mga nangyari, ipinakita ni Darren ang kanyang kakayahang magpatawad. Hindi siya nagdalawang isip na tanggapin ang mga paghingi ng tawad. Sa huli, naisip ni Darren na ang tunay na kapayapaan ay hindi nagmumula sa pagkamit ng hustisya laban sa iba, kundi sa kakayahang bitawan ang galit at patuloy na magmahal sa kanyang sining. "Ang mahalaga ngayon," sabi ni Darren habang nakangiti, "ay natutunan natin ang mga leksyon mula sa lahat ng nangyari." Sa bawat hakbang, ramdam ni Darren na unti-unti nang bumabalik sa kanya ang sigla ng buhay, kasama ang mga taong minsan nang nawala sa kanya. Isang maaliwalas na hapon ang bumalot sa kabubukas lamang na parke kung saan nagpipinta si Darren ng kanyang huling mural bago siya tuluyang magpahinga mula sa pampublikong pagpipinta. Ang mural ay nagpapakita ng masiglang komunidad, mga bata na naglalaro, mga matatandang nakangiti, at mga hayop na masayang tumatakbo sa paligid. Ito ay isang simbolo ng bagong simula, hindi lamang para sa komunidad, kundi pati na rin sa pintor na siyang si Darren. Nang matapos ang mural, tinawag si Darren sa entablado upang kilalanin at bigyan ng karampatang pabuya. Tumunog ang palakpakan mula sa mga tao habang iniabot sa kanyang isang malaking tseke bilang pasasalamat ng barangay. Habang nasa entablado, napatingin si Darren sa gilid at nakita ang mag-inang minsang tumawa sa kanya. Nakatingin lamang ang mga ito sa kanya, tila may halong pag-aalinlangan at paghanga. Hindi maiwasang ngumiti ni Darren, hindi sa puot o sa galit, kundi dahil alam niyang nalampasan na niya ang mga sugat ng nakaraan. Sa kanyang ngiti, tila ba ipinapakita niya na wala na siyang hinanakit. Sa halip, pinili niyang ipakita na ang kapayapaan ay mas matamis kaysa sa galit. Ngumiti rin ang mag-ina. Bagamat bahagya at hindi tiyak, ramdam ni Darren na may mga pagbabago sa kanilang mga puso. Pagkatapos ng seremonya, kinausap ni Darren ang mga barangay staff na matagal nang sumusuporta sa kanyang mga proyekto. "Sa ngayon po, gusto ko pong magpasalamat sa inyong lahat, pero gusto ko rin pong ipaalam na ito na muna ang huli kong mural para sa mga pampublikong lugar," sabi ni Darren, malumanay at puno ng tiwala. Nagulat ang ilang mga staff, ngunit tinanong nila, "Bakit, Darren? May gagawin ka bang ibang proyekto?" Huminga ng malalim si Darren bago magsalita.
Kasi po, nais kong ipagpatuloy yung pag-aaral ko eh. Gusto ko pong tapusin yung kursong matagal ko nang ipinagpaliban dahil sa mga nangyari. Sa wakas po kasi, nakaramdam na po ako na handa na ako ulit. Napangiti ang mga staff at isa sa kanila ang nagsabi, Darren, natutuwa kami para sa'yo. Kung ano man yung landas na gusto mong tahakin at tatahakin mo pa, siguradong magiging matagumpay ka. At kung gusto mong bumalik sa pagpipinta ng murals, palagi lang kami nandito. Kamahihiyang bumalik. Nakangiti si Darren, puno ng pasasalamat. Salamat po ha. Di ko makakalimutan ng suporta po ninyo. Kinagabihan, umuwi si Darren at inabutan ang kanyang mga magulang sa sala. Tahimik siyang lumapit sa kanila at ibinahagi ang kanyang desisyon. Ma, Pa, gusto ko na pong bumalik sa pag-aaral. Napatigil ang kanyang ina at lumapit sa kanya ang ama. Anak, sabi ng ama niya, totoo ba yung narinig namin? Sobrang saya namin para sa'yo. Alam namin na kahit anong gawin mo, magiging matagumpay ka, pero yung marinig namin na gusto mo ulit mag-aral, mas masaya kami na handa ka na ulit na ituloy yung pangarap mo. Niyakap siya ng kanyang ina. Proud kami sa'yo, anak. Sa lahat ng pinagdaanan mo, sa lahat ng hirap na naranasan mo, dito ka pa rin lumalaban. Huwag kang mag-alala, susuportahan ka namin sa kahit anong gusto mong gawin. Sa mga yakap ng kanyang pamilya, naramdaman ni Darren ang init ng pagmamahal at suporta. Hindi na siya takot sa hinaharap. Alam niyang kahit anong pagsubok pa ang dumating, kakayanin niya. Sa huling sandali ng gabing iyon, habang nakahiga sa kanyang kama, napag-isipan ni Darren ang lahat ng nangyari sa kanya. Ang mga sakit, pagtataksil at hustisyang sa wakas ay nakuha niya. Hindi naging madali ang lahat. Ngunit, natutunan niya na ang buhay ay hindi tungkol sa mga pagkatalo, kundi sa kung paano ka bumangon mula sa mga ito. At higit sa lahat, natutunan niya na ang tunay na hustisya ay hindi lamang ang makuha ang nararapat para sa iyo, kundi ang matutunang magpatawad at patuloy na magmahal sa sarili. Sa wakas, natulog si Darren na may ngiti sa kanyang mukha at kapayapaan sa kanyang puso. Muli, handa na sa bagong yugto ng kanyang buhay.